Good morning mga chuy, mga chay. Alas 4 ng madaling araw. Nakabook ako ng shower dito sa Flying J para habang tulog pa yung mga driver, kapag shower na ako. Yung aking katabi umalis na, naiingayan sa aking ipiyo. So alas 4, maya alis na ako mga 30 minutes before sunrise. Tanawa rin kabuag sa kago. Gatubang mga ang ano nangyari dyan? Sinalubong niya yung fuel area. Shower number 1 41090 40190. Shower number 1 40190 40190. Yan, 40190. Maliit lang yung space. Ganda na kami mag-shower. Tapos na ako mag-shower guys, but lakas ng tubig ko. Oh, yan, masarap mag-shower. All done. Prepare balik sa truck. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found, it's too good to be true. Let's go guys. Let's go. Ay, malamig. Ang simoy ng hangin. Kapit na magpasko. Pasko. Tapos na palang Pasko. Pasok ka muna. Pasok ka muna. Pasok ka muna. Pasok ka muna. Okay, mga choy, mga chay. Good morning. Woo! Sigit lang. Baka makalimutan ko yung mga shout out ng mga people of the Philippines. Then i-mix ko na lang din siya mga questions na kailangan sagutin. And shout out kay Roberto Canlas. Shout out choy sa mga Dato family, kay Tita Aida Dato na may na panay panunood sa iyo Mark araw-araw sa Toronto, Canada. God bless sa iyo, Pinoy Trucker. Thank you so much Tita Aida, maraming salamat sa suporta. And si China Ai, shout out sa Villamor Airways, King Raj and Rajab family in Lipa Base View. Uy, Lipa Base View, kapitbahay lang namin doon ha, area guys, sa area ng wife ko. Yeah, shout out sa Rahab family dyan sa Base View sa Lipa. And si Mr. Veiging, kuti siya boss, what worth to watch. And shout out sa kanyang wife si Laura Del Abapo na nag-study while ako nagtanaw sa imuhang channel. Wow, yung asawa niya nag-aaral and si boss ay nanunood. Maraming salamat sa inyong dalawa. And Jandabs Official, Kuya Marco, good day. Shout out sa akong papa si Benedicto Dablo Senior. Permi galantaw sa imuhang biyahe, taga Sidio pud mi. Shout out din sa Dablo family diha sa Dampel, Lagunglong, Misamis Oriental. Ingat permi sa biyahe, Kuya Marco. Daghang kayong salamat
Shoutout sa Dablo family dyan sa Lagunglong. And Jimar Borja, ingat po palagi. Marco, hindi ko na mention yung boss or idol. Shoutout dyan sa Maramag Eastern Samal po. And si Mabababa, Sir Marco, ask ko lang, di ka ba ma-offend? Sana di ka ma-offend. Napanood ko po yung proste sa Amerika. Totoo po ba sila sa truck for a short time aliw? Yeah, hope this mabasa nyo po. Yeah, yung mga, ang tawag doon sa mga babae na nandito sa nangangatok sa truck, meron yan dito, kahit sa Europe meron yan. Ang tawag doon ay mga lot lizard, yung mga butike sa parking area. Sila yon. Nangangatok yan sila for a short time, but be aware dahil hindi mo alam yung nangangatok sa'yo mukhang babae pero lalaki pala inside. Ano, yung bading ba? Yung shiboy ba? Shiboy. So, ingat ka dyan. Example, babiyahe ka dito, mahilig ka sa puti or gusto mong tikman yung puti, gusto mong subukan yung puti. Ang ganda ng hitsura, pero shiboy pala. Pag akyat nyo sa truck, mas malaki pa sa'yo. Just like yours, Papa. So, yun. Marami yan dito sa mga Oklahoma, Kentucky, marami yung mga shiboy na yan. Hindi man shiboy, yung mga lot lizard, marami yan. So, be aware dyan. And of course, example na gusto mong talagang tigang na tigang ka na, pasensya na sa mga nanonood na bata, mga parents, pakiguide na lang. Example, horny na horny ka talaga, and gusto mo talagang subukan yung puti, mag-ingat ka rin kasi yung mga katabi mong mga truck, bibidyohan ka eh. May mga video yan eh, na pinaakyat mo yung mga lot lizard na yan. Or minsan, kakatukin ka sa gabi. Pagkatok sa gabi, pagbukas mo ng pinto, ransakin ka na. May mga kasamahan pala, di ba? Hindi mo alam, or merong sakit. Kaya normal na yan dito, pero illegal yan sa Europe. Legal yan sa Europe. Marami yan sa Europe, sa mga parking area sa Europe. Alam na mga Europe truckers yan, yung mga lot lizard, legal yan doon. And si Miriam Marcy Gamamon 3000, and good afternoon, shout out kay Glenn from Iloilo by Marco with Kuya Manoy Ken, ingat palagi sa trabaho, Amping. And si board director, Kuya, pa-shout naman po kay Brian Yolde from Valenzuela. Been watching you every night sa TV, pampatulog. Ginawa nyo ng pampatulog tong aking vlog. Dahil sa iyo, lagi ako naglalaro ng tracking simulator games. Snow Runner sa PlayStation, Trackers of Europe, Europe 3 sa tablet. Hindi man ako nakakapag-drive literally ng truck. Gusto ko pa rin sabihin na keep on tracking. Yeah, keep on tracking. Always ride safe. Daghang salamat, board director. Matay kasi yung aking ilaw nakaharap sa akin. Si Alangakayan 4277, good day. And shoutout akong wife Jojo from Guadalupe, Cebu City. Keep on tracking and God bless. Yeah, keep on tracking. Jamie De La Cruz, shoutout Marco sa family ko dyan sa Santa Mesa, Manila, Philippines, family De La Cruz. And shoutout din kay Idol Ken at Pinoy Manio dyan sa Mindanao from Jamie De La Cruz. Yeah. And Day of Heroes, amping mo kanunay sa inyong biyahe mga kuya. Shoutout sa Kavang family na nag-watch gikan diri sa Richmond, British Columbia. And stay safe and keep on tracking. Yeah, keep on tracking guys. Keep on tracking. Yeah, shoutout sa Kabang family dyan sa Richmond, British Columbia. And Miriam Marcy Gamamon uli. And good morning, shoutout by Marco and Choi Kins. Ingat palagi sa tracking. My elder brother was working in Texas as an RN. Wow, malalaking sahod in hospital specific. His place in Gibraltar, Amping. And Kenneth Lokina, shoutout sa aking anak Marco, si Kevin Ravin Kent. And good day Marco, always me mga nagtanaw sa mong vlog with my 3-year-old son. Ganahan jud kay siya sa imong truck. He always asks me to watch your latest vlog. Mag-asot ako for simple shout out for my 3-year-old son, Rayleigh Khalil. Tama ba yun? Rayleigh Khalil. Much appreciated if
Marinder ka, maskin simple shoutout lang. Salamat kaayo, and God bless, always keep safe and keep on tracking. Yeah. Kaya maraming mga batang nanonood. And nga pala, merong dun sa pinaka previous na bago ang introduction, kasi nag-send sa akin isang parents, I think siya yata nag-send sa akin, I'm not sure, na nanonood yung mga bata ng Pinoy Tracker. And shoutout din sa aking maboy from Hawaii, Jaden and JC. Shoutout sa inyo, maboy. Yeah, ingat kayo balaga, take care, okay? Love your mom. And si Mark Garcia, nako, iba na ang ruta ni Manoy, mag-BIR na yun. Ingat palagi, Choy. Ask ko kung hindi pa na itatanong, wag naman sana mangyari. Naka-experience na ba kayo nang habang nasa biyahe ay nagkaka-hell sa, as in talagang ice? Wala pa naman. No. One time nung galing kami galing kay Mark Garcia, nako, nag-iba na talagang ruta ni Manoy. Mag-BIR na. Ingat palagi, Choy Boards. Ask ko lang, hindi pa ba naitanong? At wag naman sanang mangyari, naka-experience na ba kayo ng hell sa kalsada habang nasa biyahe? Yung hell talaga as in ice. Nangyari na yan before, somewhere nung pabalik kami galing sa West Virginia, somewhere in West Virginia, talagang ice talaga siya. Ice talaga, hell talaga. Then sobrang itim, may kasamang tubig, tapos ice. Talagang tumigil kami sa gitna ng highway. Yeah, nakatry na ako. But sa Canada, hindi ko pa nasubukan. But dito, sa somewhere in West Virginia, na-try ko na yung hell talaga na laki ng patak ng ice. Buti na lang hindi nabasag yung salamin. And si Uragong Bisaya, Marco, pwede bang ibilin ang karga bisan wala pa ma-receive sa customer ang order slip? Kunya, balikan lang pag sunod adlaw. Yes, lalo pag mga weekend, pwede mong balikan. Pero dyan ka lang naman, huwag mong iwanan na lalayo ka. Pupunta ka lang ng city, pwede mo siyang iwanan yung load doon. Basta as long na open yung kanilang area, yung site nila, pwede mong i-drop yung trailer mo na safe, yung load mo na safe and sound. Then balikan mo the other day kung meron kang pupuntahan like Walmart or grocery or whatsoever ang gagawin mo, pwede mong iwanan. Then kinabukasan, pa-receive mo, unload nila, then that's it. Torn and born. Ang torn and born tinatawag, guys, term yan ng ice road tracking, torn and born. Ibig sabihin, balik agad. Okay? Balik agad. So, pwede nyo gamitin yung term na yan, torn and born. So, balik agad, sunog agad ng krudo. Ang ginagamit namin yan sa ice road, pagpabalik kami sa Yellowknife, hindi kami dadaan ng Lockhart dun sa staging area ng mga truck driver na pwedeng kumain, may wifi sa gitna ng lake. Then, tatawag ka lang sa dispatch. Dispatch, 272 would like to torn and born. So ibig sabihin hindi ka napapasok doon para mag-line up or kakain or whatsoever, refuel. Torn and born, lagpasan mo na yung area, then torn, sunog ng diesel. Kaya ang tawag doon, torn and born. May tawag dyan yung sa inyo back and forth, parang ganun ba yun? But dito tinatawag siyang torn and born. Okay? And Mark Anthony, nalungkot naman ako, boss. Idol, naghiwalay na naman kayo ni Manoy. Yeah, si Manoy, as of now, the next day, papunta siya ng Montreal. So hindi kami nagkasabay dahil nga nag-reset ako. Hindi ko na na-vlog ng husto nung pagdating ko nung Monday morning sa Winnipeg, kasi sinusunod-sunod ko pa yung mga video hanggang ma-unload yun sa Humboldt. But nag-off ako ng 4 days. Yung nakita nyo yung previous vlog, yun ay nung umalis na ako ng bahay. Pero naka-off ako ng 4 days. Binuno ko yung 72 hours na oras para ma-change ko yung aking cycle time. Yeah, so soon magsasama ulit kami ni Manoy. Ngayon lang dahil nagka-conflict ako sa aking oras, kaya maghiwalay muna kami, papunta sa Montreal, ako naman papuntang Saskatoon sa area niya. And saglit lang kasi medyo ang aking mata ay na Kabisdak Vlog, Pinoy Tracker, pwede daw nimo i-shout out ang ako ang bana sa imuha vlog kay Samo kaayo si Ricky Mariket from General Santos City, Bunal Choy Amping. Daghang salamat. Ikaw Ricky Mariket, ayaw sigsina mo ka imong asawa. Yeah, shout out na ka. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa panonood, Ricky Mariket, boss. And wag mong kulitin si Mrs. ha. And si Jugs Vlog, magandang araw. Balita ko mahirap makapasok sa Canada ngayon. Paano na kaya kami ang nag-dream
na makapag-drive din dyan sa nakapag-drive din dyan, nakakapangamba. Mahirap nang makapasok sa Canada, mahigpit na sila ngayon. I don't know, yung isang company na before na binablog ko, or yung agency na kumukuha ng mga Filipino truck drivers, or until now kumukuha pa rin sila ng truck drivers. Kasi before, I don't know kung nag-stop sila or di ko alam, pero it's for you guys to find out, kasi wala na rin akong hindi naman ako konektado dun sa company na yon, hindi rin ako konektado sa agency, pinopromote ko lang before. Then kayo na yung try to find out, hanapin niyo sa www.puea.ph or anong website ng PUA, and then magtanong kayo or mag-search kayo yung mga agency na legit na bound for Canada as truck driver. Pero yeah, as of now, pahirapan ang pagpasok ngayon sa Canada. But sa mga may edad pa, I think nasabi ko na to before, kahit sa live, huwag niyo munang isipin yung pagiging truck driver. Puntahan niyo yung pagbubutcher sa TESDA, mag-enroll kayo ng butcher, and then experience, 2 years lang yata kailangan or 3 years. Yun ang pinakamadaling pathway para makapasok kayo ng Canada. Butchering, yung pag-iiwa ng mga baboy, matadero, ganun. Yung sa mga yung may mga experience ng trucking, kung wala nang hiring, ship kayo ng butcher, then trabaho kayo ng 2 years, 3 years, tsagaan nyo lang. Yun ang magiging pathway ninyo, yun ang magiging way, yun ang magiging stepping stone ninyo para makapasok kayo sa Canada. Pagdating nyo dito, matapos yung 2 years nyo, na PR kayo, bago natapos ang 2 years, na PR, residente na kayo, then saka kayo mag-shift doon sa inyong trucking career. Okay? So yun lang guys, tapusin ko lang itong aking pre-trip dahil 30 minutes before sunrise aalis na ako. Maraming salamat sa mga nag-comment, sa mga nag-likes sa video, sa mga nanonood sa TV ngayon habang kumakain. Daghang salamat mga nay, mga tay, mga tita, mga tito, lula, daghang salamat sa inyong tanan. And I'll see you guys sa highway. Nag-alarm na dahil pre-trip time. As a barrow in the marketplace, Molly's.
Let's go mga choy, mga chay. Kapit dyan sa taas. Bye bye. Sleep well. Turn right on Doras Drive, then take the first right. I know, right? Hours, 11 hours. Then take the ramp on So the hindi ko na right. kailangan mag-break ng 30 minutes dahil exempted ako sa 30 minutes break. Nakalimutan ko palang i-off. Take the ramp on the right to I-380 north toward Waterloo. I know, right? Refresh, bagong ligo, nakatulog ng maayos after nung rat-rat ng isang buong gabing biyahe. In 4 kilometers, take the exit on the right to I-380 north toward Waterloo. Check the weather condition. Continue on I-380. Uy, may bagyo. Okay. Hindi kasama yung di Iowa. Canada. It's good. Lakas ng ulan, no?
Waterloo, mga choy. Choy, ito yung Waterloo, Iowa. Ay, bakit nang aking ano? Heater, bank heater. Continue on Rivers 280. There's something wrong sa likod, guys.
na ayaw mag giveaway sa lilipat sa ibang side. Hazard. Napakadelikadong tumigil sa gilid ng interstate. Tutuloy naman sa sasakyan. Mga chay, 12:41 ng tanghali. 4 hours more hanggang border ng Canada. During sa long haul driving, maganda rin kainin ng tsokolate pampahyper. That's okay. Kung kailan malapit na at saka siya bumuka, that's okay. Refuel, guys. Oh, fuel level low. Sakto lang talaga. Kita nyo guys, fuel level low. Yung fuel from Evansdale, Iowa hanggang dito sa Drayton, sakto lang talaga siya. Sakto lang. Kaya kanina nung ma-feel ko na something malapit na siya dito sa mag-touch sa red line, nag-cross control na ako. Hindi ko na siya hinataw dahil I know for sure hindi ako makakabot pag binira ko siya ng binira dahil malakas ang hangin. Salubong ko yung hangin, okay lang kung tulak ang hangin and makakasave ng fuel, but salubong yung hangin kaya
maubos ang krudo. Sounds like a plan. Everything sounds like a plan. Welcome back to Labs. Tayo. Fuel line load. 18. Tahimik dito. Diesel and DF. Pero empty. Sana all empty. Hey, what's up? Hey, what's up, buddy? How are you? Where did you get that one? I just woke up in the Winnipeg yard. Oh, where are you heading? Where are you heading? Oklahoma, Alawa. Oh, where in Winnipeg? Q-Line? Pardon me? Did you pick up in Q-Line? No. No, just pick up in the Winnipeg. Winnipeg? In Yeah, your yeah. in your yard? Yeah. Ah, cause The driver just dropped in the yard and I just pick it up today. oh, okay. Yeah, where are you going? Oh, I'm heading back to Canada. Heading back to Canada? Yeah. Where you get this store? Oh, Waterloo. Waterloo? Yeah. Okay. You guys pick it up in Waterloo? No. No, we just pick it up the Molin. Moulin? Yes. Ah, in Q-Line yard? Oh no, is Moulin or the Q-Line yard there? Just Molin, the cooling jar. Ah, okay. Take care. Hulog bay. Oh, tingnan nyo guys. Ito yung labs na hindi napupuno pag gabi. Pag ganitong oras hindi napupuno to. You know what? Kasi 30 minutes from here is Canada border. So pag nakapasok ka ng Amerika, from border to here is 30 minutes. From here to border 30 minutes. So there's no reason na mag-stop ka pa dito para matulog, okay? Unless kung wala ka na talagang oras, titigil ka dito. But it's too close. It's good thing na merong labs bago papasok ng Canada para refuel, then additional points para sa amin, sa aming mga points namin, point system namin, hindi sa company but personal points namin sa fill up. So kami ang namimili ng gas station kung saan kami nag-fill up. Walang problema sa company. Pero pag sa Canada, yeah, may sinasabi silang Petropass, meron kaming $10 na bonus every fill up ng 400 liters sa Petro Canada. Pero pag gusto mong maka-earn ng points sa Flying J, may tumatawag Flying J para pang shower, well, Flying J ka mag-fill up. Gusto mo mag bonus sa sa salary mo, $10 per 400, Flying J ka. I mean sa Petropass. But yun nga, kung nasa Canada ka lang, within Canada area, pa ikot-ikot ka lang, pwede kang mag-refuel ng Petropass kasi marami silang station eh. Yan nga lang sa Petropass, walang point system, unlike here. So kita nyo na empty spots. Today's Saturday guys, and yeah, mostly mga trucks papasok ng Canada, and madalang yung palabas ngayon ng Amerika, papuntang Amerika. Mostly pumapasok yung mga truck pag during Mondays, weekdays. So $579 USD times 55, magkano? 152 gallons. So yung full tank niya, both sides, empty tank, nasa pula na siya, 152 gallons, 579. Magkano total? Comment nyo nga magkano total na, mahina ako sa math.
nakalagay, no smoking, stop motor. It's unlawful and dangerous to dispense gasoline to unproved containers. Stop motor, pwede mo siyang gawin during winter time. Yung sobrang lamig, kahit hindi mo patayin yung truck, naka fuel up ka, okay lang. Pero pag okay yung panahon, like summer, pwede mo siyang engine off. Yeah, pero ganito, okay lang siya. Kahit hindi mo siya patayin, fuel up ka. Hindi naman siya gasolina, diesel. So DEF $20, 4.8 gallons. Isang click lang, puno na yun. Hindi mo siya kailangan paabutin sa ano, 3/4 lang. Hindi mo siya kailangan paabutin sa pinaka bunganga niya. Okay, balde tayo. Pasok ako sa loob. No. Susubukan kung hindi tanggalin sa salamin ko. Titingnan ko kung patatanggal niya. Hello sir. How are you today? I'm good, how are you? Do you mind taking the sunglasses off? Yeah. Thank you. Can you keep them off while we're talking, please? Oh yeah, sure. Where do you live? I live in Winnipeg, sir. How long were you outside again? Since Thursday. Did you deliver or just pick up? I pick up in Waterloo. Put on empty? Yeah. Where does the tractor go to? Say again? Where does the tractor go to? Rocky View, Alberta. Any firearms, weapons? No. Alcohol, tobacco? I got tobacco 6 packs here. Personal consumption? Okay. Any other alcohol or tobacco? No. Packages, parcels picked up? No. Any sort of shopping? Any sort of shopping? No shopping. Anything else acquired at all while you were gone? No. And that load is paper package.
Okay. You see the trucks up here? Mm-hmm. Have you go park beside them, bring all your paperwork into the office. Mm-hmm. The paper package may have been submitted electronically already and be Oh, it's already there? so it could be in the office. Try that first. If it's not there, then you'll have to go across the road. Copy that. I don't know why, bakit lahat ng mga load ngayon ay ng John Deere ay paper package. Dati hindi ganito eh, diretso na. Paper package guys mean kukunin mo pa yung paperwork mo sa broker. Oh, may queue line dito. Isa. Guys, all cleared in 16 minutes. 16 minutes. Cleared na yung aking load. Dito si Malina, yung babaeng puti na kasama namin sa queue line. Yung nakita niyo sa nakita niyo sa Mulin, yung kausap namin. Dito din siya. I don't know, yun nga sabi ko bakit lahat ng load namin sa Livingston kailangan dumaan pa ulit ng opisina. Dati naman ay diretso na pagka receive namin ng aming ECI, cleared na siya. May problema sa baterya ko. I need to change battery na. Lah. Yeah, kailangan ko lang mag-change ng battery. Medyo nasa 50% na siya or 40%. Make sure na okay. Canada time. So welcome back again in Canada guys, in 2 days time. Torn and Born. So tonight, I hope makaabot ako ng makaabot ako ng Gladstone. Sana. O kung hindi, baka Portage La Prairie ako mag sleepover para sa 8 hours. Parang binago nila yung sistema eh. Kailangan dumaan lahat sana eh, sa opisina. Now let's go. Ako, pagpasok ng Canada, naglabasan na naman ng mga warning signs. Engine brake,
Dalawang engine brake, ABS. Malamig na naman eh. Ang dami, parang Christmas tree itong aking dashboard. Yeah. Parang Christmas tree na naman. In 2.5 kilometers, take the exit on the right to Highway 1A, then enter the roundabout. Huli sa kabayan. Turn left on 25th Street. Arriving at coordinates. Woo, guys. A tree. Oh my, nawala na naman. So I'll see you guys bukas. Bala ko sanang tumigil sa may Gladstone bago mag-Nipawa kasi 16 ako dadaan. But nag-low power yung aking truck. Lumabas yung mga engine light. And I think there's something wrong sa aking baterya. Kasi tiningnan ko yung code niya. Might be low power na papasok dun sa circuit. Let me see the look again. Freightliner code 3595. The SPN 3595 if MI4 check the wiring harness and connectors for any visible damages, corrosion and lost connection. Repair or replace any damaged wires and connectors. Use a multimeter to check the continuity and proper voltage levels in the circuit. Might be, but kailangan kong mag-change talaga ng baterya dahil itong baterya pinalitan to way back nung kasama ko yung aking McHoffman sa Oklahoma, sa Texas, nung nagpalit kami ng baterya 2 years ago. So ang inaalala ko, pag nakapatay ang makina,
sa border, America man or Canada, baka hindi mag-start. So might be, but kanina abot ko sana, sabi ko nga abot ko sana kung nakakahataw ako ng 113 km/h, but kanina 95 lang talagang takbo ko, 95, 93, walang power, hindi siya maabot kahit 110. Kaya short sa oras, dito na ako papahinga. So anyway, I'll see you guys sa continuous ng aking continuity ng aking biyahe papuntang Saskatoon. And the next few days, bukas nandun ako sa Saskatoon sa Sunday. Then yeah, palit ng baterya, and I don't know yet kung anong reload sa akin pabalik ng Amerika. Have a good night, keep safe, I will keep on tracking. Bye bye.